Part 9. Ang isiping nakadisplay ang painting ko sa bahay nilang mag-asawa ay halos hindi ko kayanin. Ang guilt na mayroon ako ay mas tumindi. Tiyak ako na nasisiraan na siya ng bait, kung ganoon nga ang ginawa niya sa painting. Wala na akong pakialam sa kanya kaya hindi ko na dapat ito iniisip pa. Kagaya ng plano, bumili ako ng cellphone. Wala akong interes sa social media, kaya para lang sa mga tawag at text ang cellphone na mayroon ako. Wala ring magiging kwenta kung gagamit ako ng social media apps, dahil maliban kay Norman, wala na rin akong ibang kaibigan o kilala. Pwede kitang turuan kung gusto mo. Pinuksan ko ang cellphone agad umiling. Ilang araw na sa akin ito. Hindi na, wala naman akong planong gumamit ng social media. Alright, just ask me if you have questions. Tumango ako, binigyan na ng atensyon ang movie sa harapan. Nilagay ko ang cellphone sa maliit na table malapit sa akin. Nasa iisang sofa kami ni Norman pero mayroong distansya, natahimik na rin siya sa pinanood ang nasa TV. Ilang minuto ang lumipas nang tumunog ang cellphone ko para sa isang text message. Sinulyapan niya ako pero ibinalik din ang tingin sa harapan. Unknown number. Good morning, MS Oliveros. I'm a big fan of your paintings. I would like to have an appointment with you tomorrow if you're free. Muling napatingin sa akin si Norman nang nagsimula akong magtipa ng sagot sa mensahe. Ako, I'm free tomorrow. I'll just send the time and address. Hindi ko pa nailalapag ang cellphone nang mabilis siyang mag-reply. Bahagya ko pa iyong ikinagulat. Unknown number. Sure, MS Oliveros. I'll wait for it. Ibinigay ko ang address ng kondo. Sa isang restaurant sa baba ang lugar na sinabi ko. Wala akong ibang alam na lugar, mabuti na ring sa baba na lang para hindi na ako kinakailangang samahan ni Norman. Meeting. Nilangon ko siya. Oo, pwede na sigurong ako na lang ang pupunta. Sa baba lang naman. Okay, just call if ever you need me. Tumango ako, kahit na wala namang plano gawin iyon. Marami na siyang naitulong sa akin kaya ayoko nang magdepende pa. Sino raw ang gustong kausapin ka? Hindi sinabi ang pangalan. Fan daw ng paintings. Ilan pa ang nabigyan mo ng numero ko? 3 pa ang nabigyan ko, pero puro mga negosyante. Ang sabi niya'y fan daw, siguro posibleng isa lang sa kanila, baka, may nanghingi lang ng numero ko sa mga nabigyan mo na. Natahimik siya para sandaling mag-isip. Siguro ganoon nga, pwede nga ring hindi nanggaling sa 3. Sumang-ayon ako. Hindi na siya nagsalita. Hindi siya nakatingin sa pinapanood namin kaya sigurado akong may malalim siyang iniisip. Kinabukasan, maaga akong nagising. Maagang umalis si Norman para mag-asikaso sa sariling trabaho. Mamayang hapon pa ang meeting ko sa baba. Inubos ko ang oras sa paglilinis sa kondo. Pawisan ako nang matapos. Saglit akong nagpahinga bago napagpasyahang maligo. 1 oras pa bago ang meeting nang matapos ako mag-ayos ng sarili. Lumabas ako ng kwarto at sakto ang pagdating ni Norman. Ibinaba niya ang pagkain na hawak sa lamesa saka pinasadahan ako ng tingin. Aalis ka na. Maya-maya pa. Tumango siya, nagpaalam na magbibihis muna sa kwarto. Naupo ako sa sala tinitigan ang cellphone na nasa lamesa. Ilang sandali lang, lumabas din si Norman. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga events kung saan pwedeng i-display ang mga paintings na gagawin ko. Nakapagsimula na ako ng isang painting, plano ko iyong tapusin mamayang gabi. Ayoko na uminom ng gamot para lang makatulog kaya maghahanap na lang ako ng pagkakaabalahan, maghintay na madalaw ng antok. There will be a grand opening in one art gallery here in Manila. But I'm not yet sure of the exact date. Ito yung sinasabi ko na makakausap mo ang pwedeng bumili ng painting sa'yo. Tumango ako. This is a big event. Halo-halo ang pupunta. Business personalities, celebrities, politicians, VIP, name it. Also, there will be a media that will witness the whole event. Hindi ba magiging mahirap iyon? I mean, maaaring pwede ka ma-intimidate sa makakasalamuha mo. It's completely normal, Charlene. Kahit ako ay kinakabahan din kapag ganoon. But don't worry, I'll be by your side while you're presenting. May painting ka rin bang i-display? Oo, mayroon din. Tumango ako. Siguro mabuting magkatabi lang tayo ng painting. Let's see. Tumango ako saglit na natahimik. Ginagawa ko na ang posibleng senaryo sa isipan ko.
May mga foreigners na pupunta. Siguradong may offer kang makukuha na tungkol sa pagpipinta overseas. Sa kagaya mo, malaki ang posibilidad na makuha ka. You're a big catch, he said seriously. Wala pa sa akin iyon. Sa ngayon, maayos na ako kahit dito lang, mahinang sabi ko. Walang kaibahan kung makikipag-usap ako sa ibang bansa. Hindi pa iyon ang magiging priority ko, dahil mas pipiliin kong tapusin muna ang pag-aaral dito bago makapagtrabaho sa ibang bansa. I understand. For sure, the offer will be open for you for a long time. Halatang hindi ikaw ang tipo ng naghahabol. Ang mga offer ang naghahabol sa'yo, tawa niya. Uminit ang pisngi ko. Hindi naman ganoon. Ilang sandali lang ay nagpaalam na ako para sa meeting. Tahimik ang restaurant at iilan lang ang kumakain nang pumasok ako. Naglalakad ako patungo sa isang lamesa nang biglang mag-vibrate ang cellphone para sa isang mensahe. Mabilis ko iyong binasa. Unknown number. Someone will accompany you to the private room. Hindi ko pa naibababa ang cellphone nang lapitan ako ng waiter. Good afternoon, ma'am. Follow me please. Hindi na ako nakasagot sa kasumunod na. May pumasok na ideya sa isip ko pero pinili kong huwag na bigyan pa ng pansin. Pinuksan ng waiter ang pintuan ng private room. Magaan ang loob ko nang bumaba rito pero nang makita, ang prenteng nakaupo sa lamesa ay bumigat ang pakiramdam ko. Looking like an arrogant king sitting in his throne, I met the eyes of Dave Andres. Ang pagkakakrus ng kanyang binti ay inayos niya nang makita ako. Ang waiter na kasama niya kanina nang pumasok ako ay tahimik na umalis. Nang tuluyan ng makalabas, saka pa lang ako nagsalita. Ikaw ang nagpatawag sa akin dito. He motioned me to sit in front of him. Nanatili ang tingin ko sa kanya. Have a seat please. Hindi ko iyon pinansin. Ikaw ang nagpadala ng mensahe sa akin. He sighed as he slowly nodded. Gusto kong matawa. A fan of my works ha. Wala na akong ibang koneksyon sa kanya na kailangan naming pag-usapan ngayon. Pinutol ko ang koneksyon sa kanya noong nagkausap kami sa parking lot. Kahit na matagal naman na talagang naputol, simula pa ng pag-alis ko sa hacienda. Para saan pa? Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nagdilim. He loosened one button of his white long-sleeve polo while staring at me darkly. I have a purpose. Now sit down because I know you will be interested in this. Matalim ko siyang sinuri bago naupo sa harapan niya. His dark expression remained. I can't help but to be hostile. I won't bring my guard down. I let that happen once and I didn't like how it turned out. Sa pagkakataong ito, ayoko nang magkamali pa. Let's eat first, he said coolly. Wala akong panahong kumain. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. His lips rose, and he looked annoyed. Why? May naghihintay ba? He scoffed. He's really arrogant. Tama nga ang unang impresyon ko noon sa kanya. Mayroon nga, kaya mabuting sabihin mo na ngayon dahil may naghihintay sa akin, Dave, kalmadong sabi ko sa kasamandal sa inuupuan. Yumigting ang kanyang pangamalamig akong tinignan. It gives me chills, but I ignored it. I was weak before when it comes to him. Hindi ako sigurado kung nagbago ba dahil kahit anong gawin niya ngayon ay nagbibigay pa rin ng kakaibang epekto sa akin. Ang tiyak lang ako na nagbago ay ang tibay ko ngayon sa pagkontrol sa sarili. I won't let my feelings control my whole system again. Umawang ang kanyang labi, may gustong sabihin pero itinikom din. Hindi ako nagpakita ng ekspresyon na natiling nakatingin sa kanya. Nakakatawang isipin na nakokontrol ko ang bawat reaksyon sa harapan niya pero pagdating sa ibang tao ay nanghihina ako. Maybe because I did know him before. Siguro ganoon nga talaga. Ang trauma ang nagiging dahilan ng matinding emosyon ko kapag ganoon. Ang plano ko ay huwag na magdepende kay Norman. Pero naiisip ko ang sarili na tinatawagan siya dahil hindi na makayanan ang pakikipag-usap dito sa baba. Tiyak na ganoon nga ang mangyayari kung hindi si Dave ang kaharap ko ngayon. Hindi ko namalayan ang pagkatulala. Tinignan ko siya at nadatnang madilim na tinitignan ako. My purpose here is to tell you about your possible parents. Seryosong sabi niya. Mas lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon nang makitang naging interesado ako sa usapan. Ang bagay na iyon ay palagang dumadaan sa isip ko. Minsan ay napapaniwala ako sa mga narinig noon pero madalas ay hindi.
Dahil kung hindi man sila ang totoo kong magulang, wala akong ideya kung saan magsisimula kung maghahanap man. Ang sabi ng lalaki ay kinuha ako ni Papa sa tunay kong magulang. Wala akong ideya sa posibleng rason kung bakit naman gagawin ni Papa iyon. Stay with me so that I can keep you updated on the investigation's progress. I'm not 100% certain, but there's a possibility that you're related to the family I'm looking into right now. Seryosong sabi niya. Hindi ako nakapagsalita. Napayuko na lang ako sa kanatulala. Ang mga treto ni Mama sa akin noon ang mga rason kung bakit minsan ay napapaniwala akong hindi nga ako tunay nilang anak. She never treated me like her child. Kung may maayos man siyang treto sa akin ay wala akong maalala. Dahil sigurado akong kahit isang segundo lang na tinawag niya akong anak niya ay maaalala ko. Ang palagi kong naririnig sa kanya ay anak daw ako ni Manolo, kailanman hindi niya ako inangkin na sa kanya nanggaling. Ang bagay na ito ay palaging pumapasok sa isip ko sa tuwing nagigising galing sa isang bangungot. Sometimes, I thought that it was too unfair for me. Kung totoo nga ang bagay na kinuha, inilayo ako galing sa totoo kong magulang, hindi ko maisip na mapatawad ng naglayo sa akin. Gusto kong magpatawad pero ang mga senaryo na ilang beses akong nagdusa ng ilang taon ang pumipigil sa akin. No one knew how much I endured everything. Simula pa noong nasa murang edad pa. I have no idea when is my birthday. Bullying and violence were perpetrated against me by both other people and my guardians. Because of criticism, I had to stop going to school. A rape attempt was made on me. I was chased by someone desperate to kill me. Lastly, I was forced to lock myself in the middle of the darkness, alone and still being criticized with everyone. Dahil sa kadilimang iyon, ilang beses kong naiwala ang sarili ko. Walang nakakaalam sa mga paghihirap ko maliban sa akin. Sa mga panahong iyon, ang sarili ko lang ang mayroon ako. Wala akong ibang malalapitan kundi ang sarili ko lang. I bit my lower lip to hold a sob. Hindi ko na namalayan pa ang tuluyang pag-iyak. Mas lalo akong yumuko hanggang sa nasapo ko na ang buong mukha sa halo-halong emosyon. I heard him stood up as he dragged his chair beside me. Marahan niyang tinanggal ang pagkasapo ko sa mukha saka dinala ako patungo sa kanyang bisig. Ang pinipigilan kong emosyon ay tuluyan ng sumabog. Sa wakas, nailabas na ang mga paghihirap, sakit na matagal ko nang tinatago. I hugged him back as my strength depended on him. You're the bravest woman I know, he whispered. Before, I never had a plan to fight back against everyone who tried to hurt me. I never tried to seek justice for myself. But in the blink of an eye, everything changed. I will stand up for myself, and this time, if anybody tries to hurt me again, will be met with my wrath. I will never satisfy them by seeing me miserable. Galing pa sa matinding pagsabog ng emosyon, hindi ko siya kayang matignan. Ngayong maayos na, saka pa rumahistro sa akin ang nangyari ngayon lang. Malaking pagkakamali na hinayaan ko siyang makita akong mahina. Nangako akong hindi na ipapakita sa mga nanakit sa akin na nasasaktan ako. He hurt me and without him knowing. Maybe he was innocent before and I was just too desperate to have connections with him. Kaya nasaktan dahil umasa. Muli kong naalala ang hindi niya pagsang-ayon sa pagkakaibigan na sinubukan kong ibigay noon sa kanya. O baka tamang sabihin na hindi niya ako tinanggap bilang kaibigan. That's the least thing he could give, pero kahit iyon ay hindi niya pa naibigay. It's not that I need a friend. I have myself. I cut my ties, and that's how it should end. Hindi yung umiiyak pa ako sa harapan niya na para bang isa siyang kaibigan. Tuluyan na akong kumalma, bumalik na siya sa dating pwesto sa harapan ko. He's looking at me seriously, like we're in a business meeting. I wonder if he looks like this while he's doing his work here in Manila. I can already picture him strictly commanding his employees to do their tasks. Tiyak akong tapos na ang trabaho niya sa planta kaya, nandito na siya sa Manila para hawakan ang dating naiwang posisyon. Gusto mong manatili ako sa'yo? Kalmadong sabi ko. It's your choice, but it's better if you'll help the investigation. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. He raised his brow too, questioning my sudden reactions.
He looks guilty. Magkikita na lang tayo dito kung may update ng investigation. His eyes narrowed. I'm a very busy person, Ms. Oliveros. I can't just go here every night just to update you about the investigation, he said mercilessly. Kumunat ang noo ko sa biglaang pagbabago ng tono niya, paggamit sa apelyido ko. Sabi ko bang gabi-gabi ka pupunta dito? Marunong akong maghintay, Dave. Mag-uusap tayo kung kailan ka libre. My schedule were always packed. Weekdays or weekend. Wala akong panahon para pumunta rito. Sandaling tumalim ang mata ko sa kanya saka tumango. Ang sabi niya'y choice ko kung sasama ako sa kanya. Pero dahil sa mga dahilan niya ngayon, parang tinutulak niya na akong manatili talaga sa tabi niya. Wala siyang binibigay na option sa akin na pwede kong pagpilian. Tawagan mo na lang ako kung ganoon. He raised his brow as he smirked without humor. This is a private matter and you want me to call you? He said sarcastically. Naramdaman ko ang nagsisimulang pagkulo ng dugo. Kung ayaw mo makipag-usap sa akin, ibigay mo na lang ang numero ng investigator sa akin. Kinuha ko ang baso ng tubig sa harapan ko saka ininuman iyon. Seryoso niyang pinanood ang galaw ko. He's a private investigator. I'm his client. Hindi ba parang mali kung ibibigay ko sa iyo ang numero ng investigator kung ako naman ang kliyente? Matalim ko siyang tinignan, inilapag ang baso sa harapan. Kalmado niyang pinanood ang bawat ekspresyon ko. Ayaw ko man magpakita ng ibang emosyon, hindi ko kinakaya dahil sa mga rason niya. Kung mananatili nga ako sa'yo, saan ako titira? Iritadong subok ko. His lips rose as if he'd just won the lottery. You will live in my house. Muntik na ako matawa dahil sa iritasyon. Isasama mo ako sa asawa mo. Nasisiraan ka na ba talaga? His jaw clenched. I told you that's not true. Wala akong asawa lalong wala akong anak. He really thought I would believe him so easily. Hindi pa ako nasisiraan ng isip para agad na maniwala. Ang mga narinig ko sa lungsod noong araw na iyon ay sapat na para paniwalaan ko. The people there were fond of him. Tiyak na hindi nagpapakalat ng mga usapan na hindi totoo. Magkakaanak lang siguro ako kung buntis ka. He caught me off guard. He smirked. Ano, Charlene? May laman na ba kaya palagi kang iritado sa akin? Nanlaki ang mata ko, napaayos ng upo, muling naalala ang nangyari sa pagitan namin sa gubat. He chuckled because of my reaction. Dahil kung ganoon nga, mababaliw ako. Ilang buwan na ang lumipas matapos ng nangyari, wala akong naramdamang kahit anong sintomas ng pagbubuntis. Hindi ako makapaniwalang naiisip ko na ito ngayon dahil sa sinabi niya. Hindi ako buntis, tanging nasabi ko sa kahihiyan. Dumaan sa isip ko ang mga senaryo ng gabing iyon. Hindi ko na napigilan pang maalala dahil sa pagbubukas ni Dave sa bahaging iyon. Uminit ang pisngi ko nang maalala kung gaano ka-agresibo ang gabing iyon. Kinuha niya ang pagkakataon na tulala ako para tawagin ang waiter. Nag-order siya ng pagkain, hindi ko na napigilan pa dahil nakakahiya para sa waiter. Hindi ako kakain. He looked me gently. Eat with me. This is still my lunch. Tumaas ang kilay ko, hindi makapaniwala. Tanghali pa ba para kumain ka ng tanghalian ngayon? Kalmado siyang sumandal sa inuupuan, agad kong nakita ang bahagyang pagtaas ng kanyang labi, na mabilis tinago. I'm busy, baby, he said softly. Matalim ko siyang tinignan, kabaliktaran ng uri ng tingin niya sa akin. Ilang sandali lang, pumasok na ang pagkain na dala ng waiter. Natahimik na ako nang nagsimula na kumain. Hindi ako gutom pero dahil gusto niyang saluhan ko siya, ginawa ko na bilang pabor sa pagtulong niya sa paghahanap sa pamilya ko. Kailangan kong tumulong sa investigasyon, hindi yung aasa na lang ako sa impormasyong makakalap niya. Ayaw ko mang makasama siya, magiging malaki ang tulong niya sa akin lalo na't sigurado akong may impormasyon na siya tungkol sa investigasyon. Sa ngayon, gustong-gusto kong makita ang pamilya na sinasabi niya. Hinala pa lang iyon at hindi pa sigurado, pero kahit ganoon gusto ko lang makita, para tuloy akong maniwala na hindi ko magulang ang mga taong inakala ko kung saan ako nanggaling. Kahit hindi pa sigurado, maniniwala ako. He's the one who started searching for them, and I wonder where did he get the information that Manolo is not my biological father.
Wala akong sinabi sa kanya noon dahil wala rin akong alam tungkol doon bago ang mga nangyari sa gubat. Natigilan ako sa gitna ng pagkain. Napatingin siya sa akin. Ba't mo nalaman ang tungkol dito? Ibinaba niya ang hawak na kubyertos para bigyang atensyon ang tanong ko. Ang taas na nang napag-usapan pero ngayon ko lang naiproseso kung ano ang posibleng dahilan, kung bakit niya nalaman ang tungkol dito. About what? Tungkol sa pamilya ko, mahinang sabi ko. He pursed his lips as his eyes darkened. He clearly remembered something because of my question. He stared at me for a long time, like he had no plans answering my questions. Ang bilis na tibok ng puso ko ay halos hindi ko mahabol. Dave, hindi na ako mapalagay. May ideya sa isip ko pero imposible para paniwalaan ko. I talked to the man who chased you, malamig niyang sabi. Natigilan ako. Mas lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon, wala nang plano ituloy ang sasabihin. Halos hindi ako makalunok sa biglaang pagbabara ng lalamunan. I can clearly remember his creepy expression while chasing, and shouting me that I need to run. I jumped from my seat when I heard a loud bang beside me. I thought it's a gun but when I looked it, I saw a waitress nervously cleaning the glass of spilled water on the floor. Natulala ako, ilang sandali bago na ibalik ang sarili. Humingi ng tawad ang waitress nang malinis iyon bago lumabas ng private room. Tinignan ko ang katapat hindi na natagpuan si Dave. Hindi pa nakakabawi sa gulat, muli akong napaigtad nang makita siyang nasa tabi ko na. He gently pulled me to stand up and dragged me towards a sofa. He made me sit as he bent his legs to kneel so he can look at me. Ang kanyang madilim na mata ay namungay ng tuluyan akong makitang kalmado. His calloused hands were gently resting on my knees. Are you okay? Tinitigan ko siya wala sa sariling tumango. May naalala lang ako. His jaw clenched. Tila may alam sa kung ano ang bahaging naaalala ko. May alam siya sa nangyari ng gabing iyon. That night, I can still remember how I felt deep down. Nais ko man kalimutan, hindi ko maitatanggi na siya ang inaasahan ko sa gabing iyon. There was a part of me that silently hoped that he would be able to save me, in which it didn't happen. Alam mo kung nasaan ang lalaki. He pursed his lips before he shook his head. Let's not talk about that. Gusto kong malaman, mahinang sabi ko. Let's not force it, he said seriously. Bigla akong nanghina. Hindi na rin siya nagsalita pa. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Nalaman niya ang tungkol sa mga magulang ko sa lalaking naghabol sa akin. Wala akong ideya kung paano niya nakausap ang lalaki. Posibleng dinakip niya pero wala akong ideya sa kung anong paraan. Sa naaalala ko, habol-habol ako ng lalaki hanggang sa makarating ako sa lungsod. Hindi pa ako sigurado sa naaalala dahil wala ako sa sarili ng gabing iyon. Hindi ko alam kung dinakip niya ba sa loob o labas ng hasyenda ang lalaki. Ang lalaking iyon ay kinakailangan dakpin. Hindi lang dahil sa pagtatangka sa akin, kundi pati na rin sa pagtakas sa kulungan. Hindi pa tapos ang taon niya sa kulungan kaya sigurado akong tumakas lang para makaganti sa akin. Napatingin ako sa kanyang kamay na tahimik na humuhugis ng maliliit na bilog sa aking hita. I caught him watching his fingers weakly while drawing circles on my thighs. Give me a chance to protect you this time, he said silently without looking me. Umawang ang labi ko. Hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Hindi lang ito tungkol sa kagustuhan niyang manatili ako sa bahay niya para sa investigasyon. Ang galaw ng kanyang daliri sa hita ko ay dahan-daang bumagal hanggang sa tuluyan na tumigil sa pagguhit ng bilog. Walang patutunguhan, Dave. He shook his head and finally, he looked at me. Natigilan ako nang makita ang emosyon sa kanyang mata. He looked me full of pain, almost begging. I'm going to make it work, muntik na mabasag ang kanyang boses. Ang bagay na ito ay walang patutunguhan. Nasimulan man noon o ngayon, mananatiling walang pagbabago. Alam ko ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi yun sapat para hayaan ko ang sarili na manatili sa tabi niya. When I first saw him, I immediately hated him. I used to think I despised him because of the vibe he exuded. But I realized, I hate him because of that
strange feeling I get whenever I saw him. For the first time in my life, I finally understand what love is. It is the willingness to prioritize another's well-being or happiness above your own. That's how I felt when I learned he has someone. Ang pangangilad ng luha ay pilit kong pinipigilan. Give me my chance. Umiling ako, determinado sa desisyon. Wala akong tiwala dahil matapos ng mga nangyari, ang hirap na magtiwala pa. He slowly bowed his head on my thighs. Ang kaninang pangangilad ng luha ay tuluyan ng tumulo, nang maramdaman ang basang parte ng kanyang mukha. The tough Dave Andres is on his knees, begging and crying for his chance. That thought breaks my heart into pieces. Please don't end me like this. I'm in love with you, paos na sabi niya. I can't control my emotions anymore. Ang patuloy na pagbuhos ng luha ay hindi ko na napigilan pa. Hindi pwede, Dave. Sinubukan kong itulak siya para makita ang mukha niya pero hindi niya ako hinayaan. Nanatili siyang nakayuko sa hita ko. You don't deserve someone like me, a woman who is scared of anything. Humikbi ako, tuluyan nang nasabi ang dahilan na pilit itinatago. Inangat niya ang kanyang ulo saka tinignan ako. With blurry vision, I met his bloodshot eyes. I can handle you. Just give my chance and I'll make sure, we'll make it work, he said darkly.